Sana yan. Oy! Jello, anong ginagawa nyo dyan? Lalaro, so. Oy, chick! Ano? Anong ginagawa mo? Naglalaro. May tanong ako sa'yo. Ikaw, may tanong ako sa'yo. Yung totoo gusto mo talaga kapatid ko? Uso. Oo. Walang ngalong biro? Wala. Ulo. Gusto mo si Troy dyan? Hindi. Si Troy gusto mo? Hindi. Si Jello? Hindi rin. Oh. Mahal, ba't mo kinukonsinti itong dalawa? Baliw ang putik. Lalaro lang naman kami, so. 1v1 na. 1v1 na. 1v1. Yung laro nyo, laro lang yan Oo. Ba't parang duo? Duo nilalaro na. Anong duo? Bantayan mo yan Oo. May sasabihin lang ako sa mga tao. Yo, what's up sa inyo guys? Kilala nyo naman ako. No other than 150. Bam, bam. Yo, gabi na guys. And medyo seryosong topic muna tayo. Didiretsuhin ko na kayo dahil sobrang dami ng babash sa akin ngayon. Sobrang dami ng babash. Sobrang daming sinasabi about sa akin. OA daw ako. Overprotective daw ako sa kapatid ko. Tapos masyado daw akong, parang alam nyo yun guys, parang binabata ko daw kapatid ko dahil matanda na, tapos di ko daw hinayaan manligaw, di naman daw ako yung panganay, ba't ako yung di naman daw ako yung magulang. Pero ito guys, gusto ko sagutin lahat niyan, lahat ng pambabash nyo sa akin, lahat ng sinasabi nyo OA ako, ba't ako overprotective, bakit ako ganito in the first place. Kung makikita nyo guys, si Boss Bert, tsaka si Tito Otit, super supportive nila sa kapatid ko at tsaka kay Jello. Walang problema kay Jello guys, si Jello is napakabait niyan, especially off-cam, napakasipag na bata niyan. Napakabait, napakamagalang, talaga may pagmamalaki mo si Jello. Kahit saan mo dali dahil napakagaling niya makisama. When it comes naman kay Troy, mabait din naman si Troy guys. Mabait din talaga si Troy. Off-cam, mabuting bata si Troy dyan. Although may mga kabubuhan lang talaga siya sa buhay, especially pagdating sa schools, tsaka pakikisama dito sa camp. Pero other than that, masasabi ko, mabuting tao naman si Troy. Hindi naman pinagbabawalan ko talaga si Jello at saka si Troy dyan ligawan yung kapatid ko or sino man magtatangkang magkagusto sa kapatid ko, actually okay lang sa akin. Hindi sa wala akong pakialam, okay? Wala akong paki kung sino man niligaw sa kapatid ko, pero may paki ako para sa kapatid ko dahil at the end of the day kapatid ko yun. At alam ko yung pinagdaanan niya. Sa mga nagtatanong guys, sinabi ko na to doon sa group namin. Meron pala kaming group guys, yung 150 x 150. Ito. Yan. Sa mga gustong sumali, sa mga gustong mag-join, join kayo dyan kasi dyan talaga ako nagbibigay ng update. Lahat. Ultimo yung mga iba-vlog ko, sinasabi ko na dyan. So, ito guys, re-rectahin ko na kayo. Tapos na yung intro. I think it was 3 years or 4 years ago. 4 years ata or 3 years ago. Yun, I think galing ako nun sa isang lugar. Di ko na talaga kasi super maalala. Pero galing ako nun sa I think sa work ata yun. Tapos pag-uwi ko, dumiretso ako sa kwarto. Tapos pagka-diretso ko sa kwarto guys, unang-una akong nakita yung kapatid ko. Yung kapatid ko guys, umiiyak. Yung iyak niya hindi yung iyak na tululuwa, hindi ganun guys. Talagang ngaw talaga yung iyak niya. Ganun, like ganun talaga yung iyak niya. Tapos syempre ako, gulat ako. Ang tawag ko kasi, ang nickname kasi ng kapatid ko is si Butchik. Butchik yung nickname niya guys. Butchik, B-U-T-C-H-I-K. Kaya kung mapapansin nyo, minsan ang tawag sa kanya, Chick. Okay? Pero ang pangalan niya is Colleen Angela Santos. Tapos yun nga, si Butchik, nakita ko, iyak ng iyak, talagang gano'n ang gano'n. Tapos sabi ko, anong problema, anong reason? Tapos di talaga siya nagsasalita, di talaga siya nagsasabi. Like, wala, iyak lang siya ng iyak. Tapos ang lagi niya lang sinasabi is, kuya, ang sakit, kuya, ang sakit. Eh sabi ko, ano ba masakit? Alin ba yung masakit? So akala ko napilaya siya, akala ko may sugat, akala ko kung ano nangyari, nabanatan or what, sa school, or kung ano man ginawa, or pinagtripan. Pero wala, okay? Wala. Until one day, guys, nalaman ko sa isa sa mga best friend niya, nakausap ko, na yung kapatid ko nga is na in love. So, na in love yung kapatid ko. Hindi ko naman siya sisisihin dahil nga normal naman yun. Na in love yung kapatid ko, 2 years. Ito ang sinabi ng kapatid ko, 2 years silang nag-uusap. So, hindi naging sila. Like, totally zero. 2 years sila nag-uusap, 2 years na parang MU or may something, or parang sila kasi na-meet ko yung guy na pinailala sa amin. And then yung 2 years na yon, pinaasa lang pala siya ng lalaki. So yun nga, pinaasa siya ng lalaki na magkakaroon sila ng label until na nalaman namin after nung wala pa atang 2 days, nag-post yung lalaki na may girlfriend pala talaga siya. So
yun yung pinaka-rason. Kaya hindi nyo ako masisisi guys kung bakit sobrang protective ko sa kapatid ko. Dahil kapag yung kapatid ko nagmahal, talagang kilala ko yan guys. Kaya please, sa mga nambaba sa akin, humingi ako ng sorry, humingi ako ng ano sa inyo guys, ng pasensya. Kung ganito talaga ako, hindi nyo talaga ako maintindihan. And hindi naman sa wala akong tiwala kay Jello or kay Troy dyan, mas pinoprotektahan ko lang yung kapatid ko. Dahil kapag nasaktan yung kapatid ko, unang-una ko sisisihin yung sarili ko. Kaya sana sa mga nambabash dyan, please stop muna kayo. Huwag nyo na kayo bash guys. Huwag nyo na kayo bash, di na ako sanay na binabash ako. Mabait na ako. So yun, ang payo ko lang kay Jello, kay Troy, yes, pumapayag na ako, hindi ko na kayo hahadlangan. Kung gusto nyo, gawang kapatid ko, Jello, Troy dyan, or kung sino man, okay? Or kung may mga vlogger man, or normal na tao ligawan kapatid ko, wala akong pakialam kung sino man kayo. As long as alam ko sa sarili ko na may meet ko kayo, tapos totoong tao kayo, approve sa akin yun. So yun guys, yun lang yung gusto kong sabihin. Super na broken kapatid ko, dumaan siya sa matinding malupitang gamutan para maayos yung mental niya. And ayoko na maulit pa yun dahil magastos. De, joke lang. Masakit bilang kuya ko na super close ko rin si Butchik. Ayoko na nakikita siyang ganun guys. Kaya wag nyo na iba siya. Pag binash nyo ako, sumuko kayo kay Darna.